Magandang araw po, welcome po sa aking channel, Love9 TV. Patalasasan po, meron po ba kayong mga properties na napapabayaan or non-performing assets? Plan nyo ibenta, pero wala kayong oras sa pagbenta nito. Kung ito'y pagkakatiwala nyo po sa amin, tawag lang po kayo sa aking numero, usap po tayo, gawin ko po ng video for free. Yes, libre po, wala po kayong babayaran. Tutulungan pa namin kayong mabenta ang inyong property. Kami na po bala sa marketing, sa boosting or paid ads. Even sa tripping, hindi na po kayo mapapagod sa pag-entertain ng mga buyers. Kami na po bala sa lahat. Tawag lang po kayo. Nandito po tayo ngayon sa Indang, Cavite kung saan meron po tayong bagong video presentation. Isang bahay bakasyunan o rest house. May lot area po ito na 1,000 square meters. At ang bahay naman ay may floor area na 300 square meters. Meron pong mga fruit-bearing trees sa palibot ito gaya ng bangkok na santol, guyabano, saging, nyog at marami pong iba. Meron din pong caretaker's house o ginawa nila ngayong bodega. Tungkol naman po sa dokumento nito, ito'y titulado, buhay po ang may-ari kaya wala po kayong maging problema sa documentation o sa transfer ng title. Along Barangay Road at flood-free area. Ito po'y nasa mataas na lugar. Ang estimated elevation above sea level ay 982.3 feet. Napakatahimik po ng lugar, sariwa ang hangin, at malamig po ang klima. Wala pa pong 35 minutes, nasa Tagaytay na po kayo. Yan po yung garahe, nakakasya po ang dalawang sakyan. At L-shape po itong bahay. Meron pa po kayong 600 to 700 square meters na bakanting lote na pwedeng pagtanman o lagyan ng swimming pool. At yan naman po yung caretaker house na sa ngayon ginawang bodega. Buong property po ay nakabakod na. Marami na rin pong mga nakatira dito kaya may mga kapitbahay na rin po kayo. Meron din po palang hybrid na solar power system at may sariling source of water na deep well. Pero konektado pa rin po ito sa Indang Water District. Kaya meron pong dalawang source of water. Ang reason for selling po ni owner ay busy na siya sa negosyo na kung saan nakabase po ang kanyang business sa Manila. Ito po yung bakanting lote na tinutukoy ko na kung saan may ilang mga fruit-bearing trees na rin po yan. At kung sakali man po na itong property gusto nyo maging income generating, pwede po kayong maglagay ng mga A-frame na villas dito sa area na to. Mga 4, then lagay kayo ng maliit na swimming pool dito. Pwede nyo na po itong ipasok sa Airbnb. Then kung sakali man na buong pamilya ang magiging guest nyo, ito pong main house, kahit po 20 guests ay ma-accommodate ninyo. Pero depende pa rin yan sa purpose nyo dito sa property. Pero kung sakali man po na malayo pa naman yung panahon ng inyong pagre-retiro, pwede naman po itong i-convert nyo sa staycation business. Tunghayin nyo po itong pasad bago tayo pumasok dito sa main house. Dan dyan po ay may setback pa yan, ikot ng buong bahay. Yan po may atis pa dito. At ito pong mga glass windows ay may security grill. Then meron din pong concrete pathways. At carabao grass. Ito po yung main door na may glass panels. At welcome po dito sa bahay ni Madam. Ito po yung living area o salas. Then sa dulo po ay may access papunta naman sa open lanay. Naka-premium tiles po. Itong flooring. Brickstone design itong wall. Na sa likod po niyan ay may kwarto o bedroom. At meron din pong katabing common toilet and bath.
Medyo maaga po tayong nag-video shoot kaya may mga natutulog pa sa mga kwarto. Pero bare lang naman po yan. Itong banyo, check natin. Naka-tile bathroom wall, may overhead shower, bathroom window, hand wash basin, water closet with bidet, at vanity mirror. Upon tripping po, check natin yan. Pero bare lang po yan, as in 4 corners lang po. Then balik po ulit tayo dito sa living area. Open concept lang po ito hanggang dining area at kitchen. Wala pong partition. At tungkol sa furnishings, wala pong nabanggit kung kasama po yan. I-assume muna natin na bare lang po yan. Yan po yung dining area. Dito naman po yung formal kitchen. Meron pong island, may drawer and cabinet. Ito po yung formal kitchen na may kitchen countertop, stainless sink with faucet, at malaking kitchen window na may security grill. Naka-tile flooring na rin po hanggang dito. At yung sa dulo po ay yung pantry. Ito po yung access door na papunta naman dito sa may dirty kitchen. Malaki naman po ang area nito. Meron din po ang kitchen countertop. Then sa dulo po yung service area o laundry area. Ito naman po yung way papunta sa harapan ng bahay at dun sa part ng garahe. So 2 meters po ang setback. Ito po yung hallway. Yan po yung second bedroom. Kaya po nang nasabi ko, medyo napaaga yung pag-video shoot namin, kaya hindi natin masilip yan. Third bedroom. Then, yung sa dulo naman ay yung fourth bedroom. Upon tripping po, ma-check natin yan. Pero dyan po sa mga kwartong yan, as in, bare lang po. 4 corners lang po yan. Then ito naman po yung access door papunta sa garahe. Ito po yung hybrid na solar power system. At check natin itong garahe. Corner lot po pala itong lupa. Dalawa pong sasakyan ang kakasya dito. Then matatanong naman natin yung main gate. At paglabas nyo po, concrete road po yan. Napaganda po ng lokasyon nito. Gawa ng sobrang tahimik po ang area. Napaganda po nito para sa inyong retirement house. At kung malaking pamilya, meron pa po itong 4 na kwarto. Balik po ulit tayo dito sa hallway. Yan po yung mga kwarto na kung saan may mga natutulog pa po. At ito naman pong bukas na pinto. Yan po yung dirty kitchen kung saan lumabas na tayo dyan kanina. At ito naman po yung formal kitchen na may island. At ito naman po yung dining area. At sa dulo yung living area. Tapat po nun yung main door. At sa dulo naman po ay yung first bedroom na pinakita ko sa inyo kanina. Ito naman po yung tinutukoy ko na access door papunta sa open lanay. Meron po itong garden set. At dun po sa dulo ay meron pong mga fruit bearing trees. At yung tinutukoy ko na own source of water. Malaki pa po ang espasyo dito. Nasa 2.5 or 3 meters yan. Yan po yung concrete fence. Paikot na po yan ang buong property. At habang naglilibot po tayo, pag-usapan na natin ang distance, location, at travel time. Mula po sa Indang town proper, ang distance is 2.9 kilometers at ang travel time is 7 minutes. Mula naman po sa Cavite State University, Indang Campus, ang distance is 4.4 kilometers
at ang travel time is 10 minutes. Mula naman po sa Tagaytay, ang distance is 17 kilometers at ang travel time is 32 minutes. Mula naman po sa SM13, ang distance is 16 kilometers at ang travel time is 32 minutes. Mula naman po sa Manila o sa airport, ang distance is 57 kilometers at ang travel time is 42 minutes. Meron pong mga malapit na hospital dito na kung saan ang travel time is 25 to 30 minutes. Okay, summarize ko lang po sa mga nag-skip ng video. Ito pong property ay nasa Indang, Cavite. May lot area po ito na 1,000 square meters at may floor area na 300 square meters. 4 bedrooms, nakabako daw po buong property, nasa mataas na lugar. Ang estimated elevation above sea level ay 982.3 feet. Along Barangay Road, may access ng tubig, kuryente at internet provider. Napakatahimik po ng lugar, sariwa ang hangin at malamig po ang klima. Napakalapit lang po nito sa Tagaytay. Wala pang 35 minutes, nasa Tagaytay na po kayo. Yan po, tunghayan niyo po. Napaganda, napakaaliwalas itong property. At sa mga familiar po dito sa property na to, opo, na-vlog na po ito. Ang original price is 18 million. Nag-markdown price na po si owner sa 14 million pesos net. Opo, murang-mura na po ito. 14 million pesos net, ibig pong sabihin, si buyer na po ang sasagot sa lahat ng taxes at expenses with regard to documentation. Ang kagandahan po dito, nakadesign na to para sa retirement home. Wala pong second floor, kaya hindi po kayo mahirapang pumanik kung sakali man na dumating sa punto na medyo mahina na ang tuhod natin. At kung sakali man po na bisitahin kayo na inyong kamag-anak, meron pa pong 3 extra room na pwedeng tuluyan nila. At hindi pa doon, meron pa po kayong malaking bakanting lote na pwede pong pagtanman. You might consider this property as your retirement home. Okay, nabanggit ko na po yung presyo. Kung interesado man po kayo, especially nag-markdown price na po tayo, tawag lang po kayo sa aking numero. At hindi po pwedeng ora-orada o on the spot na magpapatripping tayo, gawa ng medyo busy rin po si owner. Kailangan po ahead of time ang pag-set ng tripping. Sa mga kababayan naman natin na sa ibang bansa, meron po akong WhatsApp, Viber at Telegram. Same number lang po, 0917-316-3399. Sa mga nagtatanong naman po ng aming Facebook, meron po aming Facebook page na Nov9TV at Facebook Real Video. Meron din pong TikTok at Instagram. May ibang YouTube channel po kami, the Nov9TV channel, Nov9TV Listings, Nov9TV On The Spot, Nov9TV Updates, at Nov9TV House Rental. Sana po naibigyan nyo ang video presentation. Paki-like and subscribe na lang po sa aking channel para ma-update din po kayo sa aking future listings. Kung sakali po hanap nyo yung mas malaking sukat ng lupa, meron din po kami ibang listings na pwede nyong pagpilian. Huwag po kayong mag-atubiling tumawag sa amin. Then, let us know your budget para malaman namin kung anong property pwede naming ilog sa inyo. Sa lahat pong viewers, subscriber at nagtiwala po sa amin, salamat po sa suporta. Ingat po kayo lagi at yung pamilya. Maraming salamat po.